Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Nakagawa na naman tayo ng panibagong adventure dito sa Puerto Princesa. Kasama pa rin si Juben Cambare. Kaya tara, samahan niyo po kami. Let's go! Yummy. Yummy? Mapagpalang umaga sa ating lahat mga ka-adventure. Luto lang po ako ng almusal nila Mrs. Joy bago ako umalis. At mamamana po kami today. Kasama ko ulit si Juben. At hindi ko alam kung saan kami pupunta. At ito, yung almusal na luto natin sa kanila. Ito, tsaka itong embutido. Tapos may daing din. Ayan. May daing din. At mga adventure, magkalmusal din ako ng konti kasi nagutom talaga ako. At nangihina ako hanggang sa buong araw na pamamana, kaya kailangan natin mag-recharge muna bago tayo pumalaot ngayong araw. And again mga adventure, thank you so much po and pasensyahan nyo na nandito tuloy-tuloy yung adventure na nagagawa natin dahil nga po nandito tayo sa puerto at struggle, may tatlong bagyo pa, kaya malabo yung visibility palagi na hindi natin na-maximize yung ating pang adventure na ginagawa kasi kailangan natin i-consider yung weather, lalo na yung visibility. Kaya wait yun na lang po until makabalik tayo sa isla. Pero syempre dahil nandito tayo, hindi naman tayo titigil sa paggawa ng mga adventure. So kahit anong adventure pa yan, gagawin pa rin natin yan. Kaya samahan nyo pa rin ako mga adventure. And again, thank you so much sa lahat ng patuloy na sumasama, tumatangkilik at walang samang sumusuporta sa lahat po natin mga adventure ginagawa. Maraming salamat and to God be the glory and God bless us all. Let's go! At habang nagluluto mga ka-adventure, kwentuhan ko pala kayo saglit na kami po pala ay tuluyan ng lumipat sa panibago pong aming tirahan. Wala na po kami doon sa apartment ng mga gazita at bago na po itong aming pong tinutuluyan at isang buong bahay na kami lang po talaga ang nakatira or nakaukupa. May malawak na bakuran, may malawak na parking area at malayo sa main road, kaya medyo tahimik po ito ng konti at malapit lang. Walking distance between Baker's Hill and Rancho Mitra. At part pa rin po ng Santa Monica mga ka-adventure. At handa na lahat mga ka-adventure. Ang ating almusal ngayong umaga. Ito, meron tayong kape, embutido, itlog, daing, pipino at kamatis, and then siyempre sausawan na merong sili. Tara mga adventure, almusal tayo, samahan nyo ko. Go! Ang punta na makapangyarihan sa lahat kayo, salamat sa araw na ito, sa panibagong buhay at lakas na pinagkaloob sa amin at sa panibagong sigla at privilege ng buhay. Maraming salamat po sa pagpapatawad sa lahat po namin pong mga kasalanan at pakasbasan niyo po pagkain nasa aking harapan. Bless food in Jesus' name, amen. Ang sarap ng kamatis at pipino sa daing na may maanghang sausawan. May kaya. Bihira akong kumain ng almusal mga ka-adventure, pero kailangan ko talagang kumain. Hindi man ganoon karami, pero enough na magbibigay sa akin ng lakas para i-sustain ako sa adventure ngayong araw. Kasi nga, sobrang nakakapagod talaga ang trabaho namin ni Juben. Embutido. Egg. Daing.
Gusto natin man, pagkas niyan. Embutido. Sarap yan. Ang lasa yan. Tanong, sarap. Madadala ko ng ano. Hmm. Ng sadya. Good, agad gagising lang ikaw. Agay! Gusto niya yung butido. Kasi natikis siya. Hindi naman siya. Embutido. Gising na siya? Kasi ayaw na magbangon. Pakain naman ha. Pagkatapos kumain, handa ang lahat ng akin pong mga kagamitan ng mga ka-adventure at magkanusal ay nagbiyahe na rin ako. Nagtungo na doon sa Playa 8 ng Barangay San Jose at eto na nga, nag-aantay na sa akin si Juben. Morning. Morning, ka-adventure. Let's go. Sa Malabo. Sa Malabo daw kami pupunta mga ka-adventure dahil nga kagaya nung last na adventure na ginawa namin ay talagang sobrang labo. Kailangan namin mamana lang between 5 to 6 meters kasi kapag mas malalim na yung area ng amin pong papanaan, hindi na talaga namin makita yung mga isda sa ilalim. Medyo madaya po itong GoPro, nakita pa ang visibility at malinaw sa ilalim, pero ang totoo po niyan ay talagang malabo na. At along the way, nadaan na namin itong presidente ng samahan ng mga bangka dito po sa Playa 8 ng San Jose. Marami na! Ayos lang. Kasama ko na ulit. Friends, good morning! Thank you! Thank you so much po! Kaya po. Yun nga po eh. Pero thank you so much po talaga. Ayun na, dito na kami. Dito lang kami sa malapit. Dito na kami sa malapit lang. Kasi, Pangulam lang, pangulam. ulam lang. Let's go. Ari natin itong pundo. Ah. Ari ah. Sumubok pa rin kami pumunta sa mas malayo mga ka-adventure, mga isang oras po na biyahe, pero pagdating po namin doon, hindi namin makita ang bahura mga ka-adventure at sobrang labo talaga, kaya bumalik kami closer dito lang sa may area na kung saan malapit sa airport. And pagtingin namin sa ilalim, medyo kita na siya. Kaya pwede na itong pagtyagaan mga ka-adventure. Wala tayong malalaking isdang ina-expect sa araw na ito sa ating adventure. Pero pangulam ang ating talagang totoong pakay dito. Kahit ano pa man yan, tirahin na natin. Sa mga marami pong nagtatanong about sa dive computer or sa relo na ginagamit po natin na pansisid ay Atmos Mission 1 ang ating pong relo na ginagamit na ayan po yung itsura niya kapag hindi pa nakaka-dive, pero nagbabago po yan at sinusukat niya yung depth, yung lalim, kung gaano kakatagal nag-dive, kung ilang beses ka na nag-dive, at syempre yung surface interval, yung pahinga na i-warning ka niya na pwede ka na ulit sumisid kasi na double na yung ating oras ng pagsisid sa pamamahinga sa taas. At dito mga ka-adventure sa ating unang pagsisid ay nakatanaw ako ng unicorn fish mga ka-adventure. Suran, original pa naman to, kaya lang medyo mailap, ayaw lumapit kasi madalas na rin pala itong makita ni Juben at nabawasan niya na ito, kaya hindi natin totally na-meet yung distansya. Pinagtuunan ko na lang ng pansin itong singsingan, pero hindi rin tinamaan. Panibagong pagsisid mga ka-adventure, at this time ay ambush tayong muli at tingnan natin kung muli ba nating masisilayan yung ating nakitang suran dito. At medyo matamlay talaga kasi nga malapit lang kami sa dalampasigan, tapos wala pang agos, tapos wala pang malalaking bato or anything talaga na ina-expect nating malaki is wala talaga mga ka-adventure, kaya talagang focus lang tayo sa magiging goal natin na enough lang kung ano ang pwede nating makuha pang ulam. Another dive mga ka-adventure. This time ay ambush tayong muli and naghiwalay na kami ni Juben. Siya ay nasa around 12 meters na ninisid sa unahan ng konti,
At ako naman ay nasa 10 meters lang kasi nga dito ako sa may malalaking bato. Baka sakaling may dumaan na something kakaiba. At eto, may lanhuan or double line mackerel mga ka-adventure, kaya lang hindi naman natin tinamaan. Hindi lang ambush ang ating ginawang paghahunt mga ka-adventure, at syempre ini-stock din natin yung mga malalaking bato na may butas kung meron bang possible tayong mga makitang lapu-lapu or grouper na nagtatago dito, or maaaring sigurong suran kung meron man, anything mga ka-adventure. Pero sabi nga ni Juben, napakarami ng mga naninisi dito, araw man o gabi. And finally mga ka-adventure, pagkatapos ng halos isang oras nating paglalangoy at paghahanap, paninisid, nakatanaw tayo ng hindi siya ganoon kalaki pero pwede ng pang-ulam mga ka-adventure na harlequin sweet lips, kaya hindi ko na ito pinalampas. Kinuha ko na mga ka-adventure. Ayan, secure lang ating naging unang isda sa araw na ito mga ka-adventures, patos or lipti. At sa unahan ng konti ay natanaw ko si Juben at ayun, tumira. Nakapana siya ng maliit na labahita mga ka-adventure, or mungit kung tawagin. Kasi nga, wala talagang anything na malaki maliban sa aming dalawa. Another dive mga ka-adventure, at dito ay nakatanaw ako ng peacock grouper na nakaharap po sa akin. Hindi siya ganoon kalaki, hindi rin siya sobrang liit, pero pwede na mga ka-adventure, pwede na. Dahil tinamaan ng pagpana natin, kasi kung hindi sana pwede, hindi sana tinamaan yan. At ito ang ating naging ikalawang isda sa araw na ito mga ka-adventure. At pagkatapos ito ay nag-move on ako at nagsagawa ng panibagong pagsisid. This time ay ambush, and try nating mag-ingay sa ilalim kung meron bang makapansin ng ating pong gagawing pambubulabog dito sa ilalim. At maya maya lang ay may na-curious na talakitok, at nung palapit na siya ng palapit at na-meet na natin yung tamang distansya, hindi na natin pinatagal mga ka-adventure. Talo-talo na. Kunin na natin to. Tuloy-tuloy pa rin kami sa paninisid mga ka-adventure, at kaya pala kaninang umaga ay malalaki ang gulong pero walang hangin. Yun pala, may malakas na hangin or maalong sitwasyon na parating, pero hindi kami nagpatinag at kailangan pa rin namin mamana. At nung umaga po ay maliwanag pa or malinaw pa ang dagat, pero kalauna nung nagtanghali na ay palabo na ng palabo at palakas na ng palakas yung hangin at palaki na ng palaki yung mga alon, kaya kailangan din naming lumipat ng panibagong bahura. At kung wala man kami masumpungan doon is kailangan na naming umuwi, kasi ayaw din naming umuwi ng hapon ng mga ka-adventure kasi napakalaki nga ng hibas at mahirapan naman kaming makabalik sa dalampasigan. Na-secure natin itong kitong mga ka-adventure bago tayo nagsagawa ng muling pagsisid, dahil yung kasama nung kitong kanina na natira natin ay nandito. Nagtatago lang sa bato, pero inantay nating mag-clear na walang tatamaang corals bago tayo nagsagawa ng pagtira. At na-headshot siya mga ka-adventure. Na-headshot sa buntot.
At pagka-secure ko sa isang ito mga ka-adventure, dahan-dahan na rin kaming bumalik ni Juben sa bangka. Dahil pasalangot ang amin pong langoy at kaya pala nakadapa siya kanina, may inaantay siyang target. Malagulo pa na ang kanyang inaantay na lumapit mga ka-adventure at bago nga kami tuluyang makabalik sa bangka, ay nakatanaw ako ng isang classifications ng triggerfish or pakul. Hindi po ito yung Titan triggerfish na yung adult size nito ay nanginginain ng crown of thorns. So nakikurious ako sa isang to. First time ko nakakita, kaya sinubukan ko na ring tirahin or kalabitan. And surprisingly mga adventure, kahit malayo na, itinamaan naman siya. Wow. May kalakihan ng isang to mga ka-adventure. So far, ito ang aking pinakamalaking huli sa araw na ito. Mga 1 kilo at kalahati na siguro ang laki. Pero kailangan na namin bumalik sa bangka at sabi nga ni Juben, one more spot bro, lipat tayo. And kung wala, uwian na. Kasi para nang amihan yung habagat mga ka-adventure. Ang lalaki na talaga ng alon. Good call mga ka-adventure na hindi kami natuloy dun sa area na 1 oras yung aming pong biyahe kasi kung inabot kami ng lakas doon napakahirap, napakalayo na naman ang biyahe. Doble na naman yung oras kasi nga naglalakihan na yung mga alon at lumalakas yung hangin. Pero buti na lang ay mula sa San Jose, umakyat kami papuntang Bangkaw na kung saan doon nagmula yung hangin na habagat pababa ng San Jose, kaya pag uwi namin ay pabor kami sa alon at hangin. At nandito na kami mga ka-adventure sa aming ikalawang spot. Mas lumabo pa ng husto ang tubig kasi nga pahibas na rin mga ka-adventure, kaya tamang abang-abang, tambay-tambay sa ilalim. Kung meron ba tayong pwede makalabitan dito, at 5 metro lang ang lalim nito mga ka-adventure. Walang sign ng kahit na anong mga ka-adventure, kaya umahon ako, nagpahinga at nag-ipon ng maraming hangin at bago nagsagawa ng panibagong pagsisid dahil may natanaw ako ditong singsingan. Hindi siya ganun kalaki, hindi rin siya sobrang liit, pero pwede na pang ulam mga ka-adventure. Kinuha ko na. At nagbawas na rin ako ng load ng pana mga ka-adventure para hindi ganun kalakas yung sipa. Plus, naka-double flapper pa tayo, kaya pag bumaon sa bato, ay iyakin tayo nito. Meron ako natanaw na bluefin trevally mga ka-adventure at may sugat siya sa kanya pong buntot, kaya akala ko ay napanan na ito ni Juben. Pero nung nakuha ko siya at tinignan yung kanya pong sugat sa buntot mga ka-adventure, ay kinain pala ito ng malaking isda na hindi nga lang napuruhan, siguro barakuda or tangigi or anything na mas malaki na nanginain sa kanya. Pero so far, ito ang isa sa pinakamalaking isda na nahuli ko sa araw na ito mga ka-adventure, bluefin trevally. At pagka-secure ko sa isang ito mga ka-adventure, nakatira ko ng indong, kaya lang hindi ko na-on yung camera tapos nakawala pa siya. Ano ba yan? Sayang. Pero move on mga ka-adventure at nagsagawa ako ng panibagong pagsisid. This time ay nag-ambush ako dito sa parang may arko. At nagtago ako dito at nagantay kung meron ba tayong possible na makalabit ang isda dahil may mga kalabog sa di kalayuan tayo naririnig. Siguro nga may malalaking isda. Sobrang alangan lang sila kasi nga napakalabo at bulagaan talaga, and kailangan sobrang bilis ng reflexes na makapull ka kagad ng trigger para nang sa ganun ay makasecure ka ng isda, kasi kung wala, Sayang, nakawala yung yak talaga mga ka-adventure. Oh, malaki-laki pa dyan sa anak ko mo. Sayang.
Sumuksok. Ilan pala siya? Isa? Isa lang. Ayan mga kahit umulan na kami. Uwi na kami. kami naman ang mag-iskapo. Ayan. Yes, meron na rin tayong yaya. Maliwag kami para sa ating pamilya. Ayun o, may pagkakas pa. Tapos merong ano? Busy-busy yan eh. At tuloy na kami nagbiyahe mga ka-adventure. Uwi na. Kalahating oras po ang aming pong naging biyahe bago namin tuloy ang narating ang Playa 8 ng San Jose. At sakto mga ka-adventure, hindi pa ganun ka low tide. Nakapasok pa kami at hindi kami nahirapan kasi kung inabot na naman kami ng low tide ay sobrang layo na naman ang aming pong lalakarin. Let's go mga adventure, ligpit ng gamit, secure ng isda, tapos uwi na, magluluto pa mamaya. Ayan, uwi na. Nandito na si Bro Kapus. Juben. Shoutout pala, kaya Kapusda. Shoutout. Buhayin mo na kasi ha. Local content creator din mga adventure dito sa Balawan. Dati niyang kasabayan sila Kois Dogs. Wow. Kois, what's up? Sayang di ako kasama. Kilala niya. Pero marami pang pagkakataon at sige mga adventure, uwian time and gutom na. Kain na. Ano oras na? Mag-alas 3 na. Walang kain. Aray. Sabihin ka namang adik. Aray ko. Biyahe pa tayo. Sige. At kagaya ng lagi nating advice mga ka-adventure, isa sa pinaka main na susi kung paano magtagal ang ating pong mga gamit, maintenance is the key. Kaya dapat pagkatapos gamitin, banlawan, patuluin at patuyuin na nang sa ganun ay mag-last long ito. Praise God sa napakaraming biyaya na sapat na para sa amin mga ka-adventure. Ilang araw na ring pang-ulam ito. Kaya sobrang napaka-blessed na nagkaroon tayo ng ganitong talento na ating nagagamit at makakain ng sariwang biyaya kapag masipag lang tayo. Even though na-struggle talaga ako pag nandito sa Puerto Princesa kasi nga pahirapan sa spot, pahirapan sa sitwasyon ng tubig, pero as much as possible na merong adventure na pwede natin gawin, go lang tayo mga ka-adventure. Kaya sana huwag kayo magsawa na kahit iba ang kasama natin, ibang lugar ang pinupuntahan natin, pero hindi tayo titigil sa paggawa ng mga adventure. At syempre, dalhin kayo sa mga iba't ibang lugar na napupuntahan natin. At magluluto naman tayo ng sinigang mga ka-adventure. Sinigang na pangmalakasan, pangtanggal ng pagod paghigop natin ng sabaw. Kaya shoutout sa Nor and sa Patis, Silver Swan, baka naman. Sinigang at prito mga ka-adventure, mabilis ang luto para nang sa ganun ay matanggal kagad yung panghihina ng ating katawan dulot ng pagkapagod at pagkagutom. Nga pala, alas 3 na rin ang hapon mga ka-adventure. At pagkatapos kong magluto mga ka-adventure, kailangan ko pang maligo. At wala si Mrs. Joy, kaya kami na lang muna ni Joey ang kakain. Kaya tara, samahan niyo po kami mga ka-adventure. Higop tagsabaw. Ilami kayo.
turn here. Tara. Kain tayo, kain. Aray ko na tuhod pa. Sige na. You pray. Let's pray. Lord, thank you for the food. Amen. Amen. Isdaing pa, oh. Tapos pansit. Thanks ako mga adventure. Kapagod. Thank you, Lord. Kayo. You like it? Sing-sing yan. Yummy. Ano? How are you? Good. What did you do today? I sleep with mommy and I wake up and I watch with mommy and I eat and we buy snacks and me and another teacher help cleaning up the clothes outside and we that's all. Okay. And then my teeth got hurt. Hindi kasi kaya matamis. Minute na. Yummy? Yummy. Hindi pa ako ng isla mga. Tapos mag-aral si Mrs. Joy driving school. Ako muna ang Hanson na nag-aalaga at nagsusundo hatid sa mga bata na papasok sa eskwela. At maging kay Mrs. Joy kaya kapag may mga instances na walang pasok or Sabado or Linggo ng hapon, bago pa lang tayo nakakagawa ng adventure. Good job. Thank you. Ayun mga adventure, bago tayo magtapos ay dako po muna tayo sa ating pong shoutout sa ating pinakauna nag-comment, si Calvin Malingbayan. And then top 5 po natin sila Jerry Crispis League, Robert Gordube, J.H. Abanilla, Gerald Puergo, and si Bogart Bogs. And happy birthday pala sa asawa ni Sir Ian Quiroda na si Miss Mary Joy na nagdaraos ng kanyang kaarawan yung araw po na ito, July 29, no? And may the Lord God bless you more. Stay safe and God bless. And shoutout din natin ang tatlong tita na si Tita Mirna, Tita Edna, and Tita Cynthia Cruz, no? At stay safe po kayo palagi and God bless din po. And shoutout din natin of course sila Royet Bansuela, Giselle Darcel Brown, Rain Romagpatok, Daryl De La Cruz, Renante Malajos, Peba Channel, Elmer Reggie Cabang, Glenda Bansor ng Perth, Australia, Cherilan Garcia, Isagani Luke, Rosalinda Hipolito, ADR TV, Milka Sabite ng Carigara, lahat ng empleyado ng Lucky 78 Auto Parts, shoutout po sa inyo. Philip Cesar Timbal ng QC, Fortaleza Arnel and Centino family, Roden Ternal ng Taguig, Jaden Ramos and Dillamas family ng Caloocan, Junior Kalimlim ng Bulacan, JB Boss Rock, Alvin Divara, Benaflor family,
kaya kila Ishi, Monique, Arian, Chloe, Arnold, and JR. Jonathan Recto, Tarasan in Palawan, mga Kaitikan Spiro, Triggerman Hunter, Tres Labanda, Mabia family, and the Aguilar family ng Cebu to Pampanga, Dan Plad ng Basilan, Rene Alisin ng Pasay, Miss Ginamor, Alfie Nabalos, Idol Terso Manulat Laurio, and Team Noranda ng Canada, Sir Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous ng Jensen, Miss May Stakio ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, Miss Monet Paras ng Hong Kong Chapter din, Miss Mimi Manaloto, Miss Marie Chris Garcia ng Saudi, Miss Oliva Mendoza, Miss Sabina Shikmed, Miss Emma Gokong, Miss Teresa Lawigan, Miss Elisa Gomez, Doc Stephanie Ferrer, Miss Venus and Joel Burilla ng Oceanside, California, Miss Edna and Tito Luis Uvugen, Miss Joan Orgel, Miss Rosalino Campo, Miss May Bugawisan, Miss Maita Porino ng UAE, Master Rich ng California, USA, Master Raido Vivar, by Alvic and the Chicago Friends, ang Pingkanone by Roel Paras and Lipay Lifestyle, and Bro Roel Balabo, Albiter ng Bohol, Noriel Manayoba, Acero, Darwin Rodriguez Bongkalon, Bebot Vice, Juven Cambari, aking dive buddy, yan, shoutout bro. Asyong Sandara ng Italy, Ruben Romero, Boy Palawan Fishing ng Sabang. Hope to see you again, and paano tayo one time kasama natin si Sipat Spear Fishing, si boss si Bro Patrick. Daloy Pugates or Pugales, Vic Lyson Mijares, Renato Cano, Ruben Buna, Adshens ng Bohol, Marilyn Musa ng Dasmariñas, Cavite, Junjun Cario ng Aramay 1, Quezon, Palawan. Tita Plantita ng Pampanga, Joselito Revilla ng UAE, Chad Summers ng Panglao, Bohol, Spiro Wanabi, shout out there bro, ang Pingkanonay, Julito Cuesta ng Batangas, Milbert De Leon ng Paranaque, Ricarte Caniete ng Olongapo, UK, JJ Hand Fishing Master, Rolando Matic ng Nueva Ecija, Jack Abinar Spear Fishing ng Santa Teresita, Ligit, Dumaran, and si Joseph Agdon din. Bro, kumusta bro? See you soon bro, hapit ng competition bro. Macabro TV ng Baywalk, sana makapamana tayo one time. Kasama sila Moreno's Brother Adventure, Christian Palomo, Rosilo Dormal, and si Dominic Ramos. At sa mga di po natin na shoutout, we'll see you sa ating susunod adventure.